Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andrea, tubong Samar. Pero matagal na akong naninirahan sa Maynila. Madalang na lang akong nakakauwi sa probinsya dahil sa trabaho ko. Kaya nang nagyaya ang barkada ko na magbakasyon kami sa Northern Samar, ay agad akong pumayag. Sabi nila magandang pagkakataon daw yun para makapagpahinga kami mula sa nakakapagod na buhay sa syudad. Kasama ko si Lani, Karen, Jojo at Marco. Si Marco ang nagboluntaryong magmaneho dahil siya naman ang may sariling sasakyan. Maaga pa lang ay nagkita-kita na kami sa napag-usapan naming lugar para sabay-sabay makaalis. Ako ang huling dumating. Andrea! Ay, buti dumating ka na. Akala ko late ka na naman. Bungad agad ni Lani sabay akbay sa akin. Naku, huwag ka ngang ano dyan, ang aga ko kaya. Sagot ko sabay tawa. Grabe oh, mayabang ka pa niyan ah. O tara na nga, bago pa sumikat ang araw. Singit ni Karen. Sumakay na nga kaming lahat sa van. Si Marco ang nasa driver's seat, tabi niya si Jojo. Kami naman ni Karen at Lani ay nasa likod. Okay, ready na ba kayo? Tanong ni Marco sabay sindi ng radyo. Baka pagdating natin doon, ubos na ang beer ni Karen. Dagdag pa nito, sabay sipat ng tingin sa kaibigan naming palihim na palang umiinom ng beer. Uy, huwag kang ngang maingay. Ako ang tagapagtanggol ng cooler na puno ng alak no. Sagot ni Karen sabay tawa. Habang nasa biyahe na nga, ay puro kantahan at tawanan lang kami. May dalang gitara si Jojo at paminsan-minsan, kumakanta siya ng lumang kanta na sinasabayan namin. Pero makalipas ang mahabang oras, napansin kong nag-iiba ang tanawin sa labas. Wala na kaming kasabay na sasakyan. Wala ring kasalubong. Ang paligid ay napapalibutan ng malalaking puno na parang hindi ko pa nakikita noon. Marco, tama ba tong dinadaanan mo? Tanong ko habang nakatanaw sa bintana. Bumagal na rin ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Oo naman, shortcut daw to ayon sa mapa. Hindi ba gusto niyong makarating agad? Sagot niya. Ewan ko sa'yo, parang hindi na ako komportable dito ah. Ang dilim ng paligid, parang hindi na ito yung normal na daan. Singit ni Lani, habang si Karen naman, tahimik lang na nakatingin sa labas na parang pinagmamasdan talaga ang paligid. Naririnig niyo ba yun? Maya-maya'y mahina niyang tanong. Ano naman? Balik tanong ni Jojo. Parang may humuhuni. Tapos, parang may nag-uusap. Ang hihina pero naririnig ko talaga. Kunot noong tugon ni Karen. Tumahimik kaming lahat at nakinig sa paligid. At totoo nga, may parang alingaw-ngaw ng boses na galing sa malayo. Hindi malinaw pero para bang may grupo ng tao na nag-uusap-usap sa isang wika na hindi namin maintindihan. Wala naman tayong ibang kasama dito, 'di ba? Kanina pa nga tayo walang nakikitang bahay o tao sa daan. Tanong ko kay Marco. Kunot noon naman siyang napatango. Oo nga eh, pero baka may mga naglalakad lang dito. Mga taga-barangay siguro. Barangay? Sa gitna ng ganitong parang kagubatan na? Wala nga tayong makita kahit kubo sa sobrang lawak at haba ng daan. Sagot ni Lani na nagsisimula ng kabahan. Tahimik na naman kami sandali. Maya-maya, biglang lumamig ang hangin sa loob ng van. Kakaiba ang lamig nun at alam kong hindi yun galing sa aircon. Naramdaman ko kasing nagsitayuan ang mga balahibo ko. Bakit ang lamig? Nakabukas ba ang aircon? Paniniguradong tanong ko. Hindi, patay na yan kanina pa. Para makatipid naman tayo. Tsaka bukas ang bintana kaya bakit magbubukas ng aircon? Sagot ni Jojo. Napatingin na lang ako kay Lani. Nararamdaman mo ba? Oo, parang nagyayelo na nga ang balat ko eh. Ilang sandali pa, biglang tumawa si Jojo para basagin ang tensyon. Sige na, baka multo lang yan. Hindi ba gusto niyo ng adventure? Ayan na. Hindi nakakatawa ang sinasabi mo, Jojo. Hindi na nga kami komportable. Baka dapat siguro bumalik na lang tayo.
Nakita kong tumingin si Marco sa rearview mirror. Pwede naman tayong bumalik. Kaso wala na tayong madadaanan pabalik. Kanina pa ako lumilingon pero hindi ko maaninag ang daan. Tsaka parang nagbago na talaga ang itsura ng daan. Hindi ko na makita yung dinaanan natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Siguro ang mabuti pa ay diretsuhin na lang natin to. Baka sa unahan may makita tayong kabahayan. Inasa na ba talaga tayo? Anong lugar na to? Oo nga Marco, nasa na tayo? Ikaw ang nagmamaneho kaya dapat alam mo kung anong lugar na to. Oy teka, kalmahan nyo lang girls. Hindi porke si Marco ang nagmamaneho alam niya ng daan. Tsaka tignan nyo nga yung paligid. Tama si Jojo, hindi ko na rin alam kung nasan tayo. Nanlumo kami sa narinig namin. Ang ingay at tawanan kanina ay napalitan ng kaba at katahimikan. Maya-maya pa, muli kaming nakarinig ng tunog. Pero sa puntong to ay mas malinaw na parang mga yabag ng maraming tao na nagmamarcha sa tabi ng van. Napatingin ako sa bintana pero wala naman akong nakita kundi kadiliman at anino lang ng mga puno. Marco, pwede bang bilisan mo nang magpatakbo ng sasakyan? May naririnig kasi akong mga paa sa labas. Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Paa? Andrea, huwag kang ang ganyan. Nahihintakutang sabi ni Lani. Totoo, pakinggan nyo. Ani ko at sa pakiramdam ko, mas lumalakas pa ang mga yabag. Tumahimik silang lahat at narinig nga nila. Tunog ng mga yabag at ang ingay na aakalain mong mga sundalong nagmamarcha. Pero wala kaming nakikitang tao. Hindi ko na gusto to. Parang pinapalibutan na tayo. Bulong ni Karen. Habang si Marco, seryosong nakatutok sa daan. Relax lang. Basta hindi tayo hihinto. Pagpapakalma niya sa amin. Pero makaraan lang ang ilang sandali. Biglang kumurap-kurap ang ilaw ng van, namamatay at bumabalik. Kasabay nito ay lumalakas ang boses ng mga bulong sa labas. Hindi ko na kaya, Marco. Bumalik na lang tayo. Muling wika ni Lani. Wala nang ang babalikan. Halos pabulyaw na sagot ni Marco. Maya-maya pa ay may kumalabog sa bubungan ng van. Mabilis, sunod-sunod, parang may mga taong naglalakad sa itaas. Nagsigawan kaming lahat. Marco, ano yun? Hindi ko alam. Pwede ba kumalma kayo? Natataranta din ako sa inyo eh. Paano kami kakalma? Mamaya niyan aswang na palang nasa labas. O di naman kay mga masasamang elemento. Basta wag lang kayong gagalaw. Nauuga din yung sasakyan sa inyo eh. Umayos kayong tatlo dyan. Hindi lang kayong natatakot. Saway sa amin ni Jojo. Napatitig ako sa bintana nang mapansin ko ang isang anino. Matangkad, payat at parang nakatingin sa loob ng sasakyan. Agad akong napaatras at isinara agad ang bintana. Pero dahil sa takot ko, hindi ko yun naisara ng mabuti. May tao! May tao sa bintana! Halos pasigaw kong sabi. Nilingon nila pero wala na roon ang aninong nakita ko. Andrea, baka guni-guni mo lang yan. Isara mo ng mabuti ang bintana. Sabi ni Jojo kahit halatang nanginginig na rin siya. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko nga. Matangkad at maputla. Sa takot ko, nakipagpalit ako ng pwesto kay Karen. Si Karen na nga din mismo ang nagsara ng bintana ng maayos. Makaraan ng ilang minuto, muli nang tumahimik ang paligid. Natahimik na din kami sandali hanggang sa biglang huminto ang van. Napasigaw kaming lahat. Marco, bakit ka huminto? Tanong ni Karen. Hindi ako huminto. Kusa itong tumigil. Sagot niya, kita ko ang butil-butil ng pawis sa noo niya kahit malamig ang paligid. At doon ko napansin sa unahan, hindi na kalsada ang nakikita namin, kundi isang daan na kulay puti at kumikislap-kislap na parang bituin sa langit. At sa dulo nito, may mga ilaw na tila nakabitin sa hangin. Ano yan? Multo? Tanong nila ni na halos wala ng boses. Nagkatinginan kaming lahat at saka mahina pero malinaw na narinig namin ang isang pangalan na sabay-sabay na binulong sa hangin. Andrea.
Sabay-sabay naming narinig ang bulong. Parang hindi lang isa, kundi daan-daang boses na nagsasalita ng pangalan ko. Bakit pangalan mong naririnig ko? Tanong agad ni Karen na namumutla na ang muka. Hindi ko alam. Wala naman akong kilala dito. Sagot ko, naramdaman kong hinawakan ako ni Lani sa braso. Mahigpit na parang ayaw akong pakawalan. Huwag kang lalabas Andrea. Baka ikaw ang hinahanap nila. O baka ikaw ang kailangan nila. Hindi talaga ako lalabas no. Sagot ko habang nanginginig ang boses. Nagkatinginan kaming lahat. Ang van ay nakatigil pa rin. Ayaw umandar kahit anong tapak ni Marco sa silinyador. Lintik, hindi ko talaga mapaandar. Para bang may pumipigil. Sabi niya na halatang ninenervyos na. Biglang muling lumagabog ang bubong ng van. Pero ngayon ay parang may mabigat na lumalakad mula sa harap, papunta sa likuran. Nagsigawan na naman kami. Marco, gumawa ka ng paraan. Paandarin mo na. Baka ano pang mangyari sa atin dito. Sigaw ni Jojo. Sinusubukan ko nga. Halos pasigaw na ring sagot ni Marco. Tinigan niya ng todo ang manibela. Sabay tapak at sa wakas ay gumalaw ang van. Pero hindi pa palayo. Kundi kusa itong sumusunod sa daan na kulay puti at kumikislap. Hindi ko ginagalaw. Kusang umaandar ang van. Nanginginig ang boses ni Marco dahil sa pagkataranta. Teka, ibig sabihin dinadala tayo. Hindi na natuloy ni Karen ang sasabihin dahil sa sobrang kaba. Nangingilid na ang mga luha sa mata niya. Hindi na nga kami magkamayo sa pagdidiskusyon sa loob ng sasakyan. Hindi namin alam kung ano na ang nangyayari. Sa sobrang pagkataranta, kamuntikan pang mapalabas ng van si Lani. Mabuti na lang at mabilis ko siyang napigilan. Dahil kung hindi, baka nakuha na siya ng mga nilalang na nasa labas ng daan. Pero gaya ng sinasakyan namin na patungo sa daang umiilaw, naglalakad din ang mga nilalang na yun patungo roon. Pinilit naming kumalma. Nanatili kaming tahimik habang dahan-dahang sumusulong ang van sa kalsadang parang gawa sa liwanag. Hindi ko alam kung ano na talaga ang nangyayari ng mga sandaling yun. Parang gusto ko nang takasan ng ulirat o kung sakaling panaginip man ang nangyayari, gusto ko nang magising at bumalik sa normal. Habang lumalapit kami, mas lumilinaw ang mga ilaw sa dulo. Hindi pala bituin. Mga bahay, mga gusali, lungsod na kumikislap sa ilalim ng madilim na langit. Napakalinis, napakaganda, pero kakaiba. Walang alikabok, walang ingay, at wala ring katao-tao. Grabe ano yan? Parang syudad, pero parang hindi rin. Bulong ni Lani na hindi ko alam kung namamangha ba o natatakot. Baka ito na nga yun. Nanlalaki ang matang sabi ni Jojo. Anong baka? Anong ito na nga yun? Ituloy mo nga sasabihin mo. Inis na sabi ni Karen. Ito na nga yung sinasabi nilang biringan. Pero parang hindi rin. Pero sigurado ako. Ganitong-ganito sa mga kwento ang biringan. Napatingin ako kay Marco na bakas rin ang pagkamangha sa mukha niya. Marco, huwag tayong papasok. Ibalik mo sa likod. Sinusubukan ko na, Andrea. Hindi ako makakabelta. Parang may humihila sa atin papasok. Pagkalagpas namin sa parang tulay at paglapit namin, ay lalo naming nakita ang mga detalye. Ang mga bahay ay parang gawa sa kristal. Kumikislap ang bawat dingding. Ang mga kalsada ay makinis at walang kahit anong bakas ng putik o gulong. At sa gilid-gilid, may mga aninong gumagalaw. Hindi malinaw kung tao sila o hindi. May mga tao. Bulong ni Karen. Hindi tao yan. Tignan nyo, ang haba ng leeg nila. Ang lalaki ng mata. Sagot ni Lani na halos pabulong lang. Napatigil kami at tinignang maigi ang mga nilalang sa labas. At totoo nga, habang unti-unti silang lumalapit, lumilinaw ang anyo nila. Parang tao, pero hindi ganap. Ang balat nila ay maputla, halos kumikislap din sa liwanag. Ang mga mata ay malalaki, kumikintab at nakatitig sa amin. Bakit sila nakatingin dito? Tanong ni Jojo.
Maya-maya pa ay may kumatok sa bintana sa gawin ni Marco. Hindi niya agad ito sinilip. Pero nang dumapo ang tingin niya, napasigaw talaga siya. Takte! Walang bibig! Napatili sina Karen at Lani dahil sa gulat. Ako naman ay hindi makakilos, nakatitig lang. Ang nilalang sa bintana ay may muka, pero wala ngang bibig. Tanging dalawang mata lang na parang kumakain ng liwanag. Makaraan ng ilang minuto, narinig muli namin ang mga boses. Pero hindi na bulong, malinaw na. Parang sabay-sabay na nagsasalita sa loob mismo ng utak namin. Andrea, Andrea, Andrea. Bakit ako ang hinahanap nila? Halos maiyak ko ng tanong. Baka may nagka-interes sa iyong engkanto o gusto ka nilang isama sa lugar nila. Sagot ni Lani. Diyos ko ka, Lani. Nasa peligro na nga tayo. Kung ano-ano pang tumatakbo dyan sa isipan mo. Huwag mo ngang sabihin yan. Saway ni Karen. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto sa tabi ko ng kusa. Napasigaw kaming lahat. Agad akong hinila ni Karen at isinara ito ng buong lakas. Putik, anong klaseng nilalang ang mga yon? Hindi na ako makakatagal pa dito. Muli nga isinubukang paandarin ni Marco ang sasakyan. Binilisan niya ang pagmamaneho. Ang mga anino ay nagsimula ng sumunod sa amin. Mabilis silang gumagalaw, para bang lumulutang sa ere. Ang iba ay tumatakbo sa tabi ng van. Ang iba ay nasa harap na parang humaharang. Marco, bilisan mo pa! Binibilisan ko na nga! Pero habang papasok kami sa gitna ng syudad, mas lalo silang dumadami. Ang buong paligid ay puno ng nilalang na hindi namin maipaliwanag ang anyo. May matangkad, may pandak, may mahahaba ang kamay at lahat sila nakatingin lang sa amin. At sabay-sabay, muli naming narinig. Andrea, bumaba ka na. Sabay-sabay naming narinig ang boses na yun sa loob ng utak namin. Ang boses ay malamig, paulit-ulit, parang musika na ayaw tumigil. Ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko at halos hindi na ako makahinga. Malakas na isinigaw kong hindi ako bababa. Sabay hawak ko sa braso ni Karen para doon ako kumukuha ng lakas. Andrea, wag kang tumingin. Wag kang tumingin sa kanila. Nahihintakutang sabi ni Lani. Pero hindi ko napigilan. Napalingon ako sa bintana. Doon ko nakita ang isa sa kanila na nakatayo sa gilid ng daan. Mas malinaw na ngayon ang itsura niya. Maputi, halos parang gawa sa liwanag ang balat. Ang mga mata ay kumikintab at malalalim. Bagamat wala siyang bibig, ramdam kong siya ang nagsasalita sa utak ko. Andrea. Muling tawag nito sa akin. Marco, bilisan mo! Bilisan mo pa! Sigaw ni Lani na halos mabaliw na rin sa kaba. Binibilisan ko na nga, pero parang hindi tayo umaalis dito. Inis na sagot ni Marco. Napatingin ako sa kalsada. Totoo nga, ang mga kalsada ay paulit-ulit. Kahit gaano kabilis ang takbo namin, ang nakikita namin ay parehong tanawin. Mga bahay na kumikislap, mga aninong nakatayo, at mga mata na nakatingin sa amin. Nililin lang nila tayo. Hinahabol tayo pero hindi tayo makaalis dito. Sabi ni Jojo. Maya-maya, biglang yumanig ang van. May kumalabog sa bubong. Mas mabigat kesa kanina. Sunod-sunod na yapak. Parang maraming paa ang naglalakad sa itaas. Diyos ko, tulungan niyo kami. Sigaw nila ni halos maputol ang boses. Huwag kayong kikilos. Huwag niyo silang titignan. Utos ni Marco. Pero biglang bumukas ang bintana sa gilid ko. Kusang bumaba ang salamin kahit pinipigilan ko. Napasigaw na talaga ako. Andrea, halika na. May kamay na mahaba, payat at malamig na pumasok. Pilit nitong inaabot ang balikat ko. Hindi ako sasama. Sigaw ko habang pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak. Agad akong tinulungan ni Karen at Lani. Hinampas nila ang kamay ng kung anong nilalang gamit ang bag at gitara ni Jojo. Lumayas ka! Huwag mong kunin si Andrea!
Sigaw ni Karen sabay hampas ng gitara sa braso ng nilalang. Umurong ang kamay, pero sa halip na masaktan, parang natawa pa ito sa amin. Narinig naming muli ang tinig, pero mas malakas na, mas mabagsik at parang mas galit. Halos mabingi kami sa ingay nun. Si Marco napasigaw na rin. Tama na! Kung gusto niyo siya, dumaan muna kayo sa akin. Biglang may aninong lumitaw sa harap ng van. Napilitan si Marco na magpreno. Halos sumalpok kaming lahat. Sa gitna ng kalsada ay nakatayo ang isang matangkad na nilalang. Ang katawan niya ay payat. Mahaba ang buhok at itim na itim. At ang mga mata ay namumula. Andrea! Muli nitong sabi. Pero ngayon, ramdam kong parang siya lang ang nagsasalita kahit wala siyang bibig. Hindi siya sasama! Sigaw ni Marco, sabay busina ng malakas. Pero hindi gumalaw ang nilalang. Nakatingin lang sa akin, tuwid at malamig. Andrea, halika na. Narito ka na sa aking mundo. Matagal na kitang hinihintay. Mahal ko. Diyos ko, anong mahal? Putik, mahalin mo mukha mo. Sigaw muli ni Marco. Hindi ako sasama. Huwag niyo na akong tawagin. Halos pasigaw ng sagot ko. Bigla akong hinila palabas ng pinto. Ang kamay na malamig at mahaba ay nakabalot sa braso ko. Nagsigawan silang lahat. Andrea, hindi ka namin ibibigay. Sigaw ni Lani habang mahigpit na humahawak sa kabilang braso ko. Hawakan niyo siya ng maigi. Sabay-sabay silang kumapit sa akin. Hinahatak ako palabas ng nilalang. Pero buong lakas din akong pinipigilan ng mga kaibigan ko. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong ilabas. Umiiyak kong sabi sa nilalang habang ramdam ko ang lamig na unti-unting tumatago sa katawan ko. Maya-maya pa, nagliwanag ang paligid. Isang sobrang puting liwanag na parang sumiklab sa gitna ng daan. Napasigaw ang mga nilalang, umurong at biglang naglaho. Ang van ay biglang umandar na siyang ikinagulat namin at sa hindi ko maintindihang dahilan, unti-unting nanlabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Pero bago ako mawala ng malay, ay nakita kong isa-isang bumagsak at nakatulog ang mga kaibigan ko sa kani-kanilang upuan. Kahit nanlalabo ang mga mata ko, ay may naaaninag akong matanda sa labas ng sasakyan. Tapos kasunod nun, tuluyan na akong nawala ng malay. Noong magising ako, napansin kong nakahiga ako sa papag at may mga dahon-dahon ang nakatapal sa noo ko. Amoy usok rin at nakakasulasok yun sa ilong. Pagpihit ko, nakita ko ang mga kaibigan ko. Gaya ko ay may mga tapal rin silang dahon sa katawan. Maya-maya lang ay lumapit sa amin ang matanda at hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang matanda na nakita ko bago ako mawalan ng malay. Nagpakilala itong si Melchor, isang albularyo at kaya raw kami naruroon sa bahay niya sa kadahilanang nakita raw ng disipulo niya ang sasakyan naming nakahinto malapit sa puno ng malaking balete sa tabi ng daan na walang kabahayan. Noong silipin iyon ay nasa loob kami at wala ng malay. Aniya pa, napaglaruan raw kami ng mga engkantong naninirahan sa punong yon at dinala kami sa lugar ng biringan. Mabuti na lang at naging maagap ang disipulo niya at dinala kami kaagad sa bahay niya. Hindi naman siya nag-aksaya ng panahon. Agarang ginamot niya kami at sinundan sa biringan sa pamamagitan ng pag-aastral at niligtas nga kami. Matapos niyang magkwento, ay doon ko na nakumpirmang si Melchor nga ang nakita ko bago ako himatayin. Ayon pa sa albularyo, hindi lamang sa amin nangyari ang ganong karanasan. Tumanda na siya sa lugar na yon at marami na siyang nailigtas ng mga inosenteng taong kamuntikan ng mabiktima ng mga engkantong mapanlinlang. Laking pasasalamat naming magkakaibigan dahil sa ginawang pagligtas sa amin ng albularyo. At magmula nga noon, tumatak na sa isipan ko ang karanasan naming yon. Pero sa kabila ng pangyayari, natuloy pa rin ang pagbabakasyon namin. At sa kabutihang palad, wala naman ang aberyang nangyari. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.